Hindi lang isa kung hindi dalawang beses binutas at tinusok ni Imu ang katawan ni Luffy habang nag-i-inflict ng dalawang magkaibang effect mula sa dalawang legendary swords. Ang isa ay humihigop ng life force na unti-unting nagpapahina at pumapatay kay Luffy, habang ang isa naman ay tinatawag na Sword of the Sea Ruler. Binabalak ditong paglaruan at tusukin ng tusukin ni Imu itong si Luffy multiple times hanggang mamatay ito. Hanggang sa dumating sa punto na gusto niya nang gamitin ang Executioner Axe or ang Xingtian Axe para finally patayin na talaga si Luffy once and for all. Not until may dumating dito para protektahan at iligtas siya mula kay Imu. The same goes pagdating dito kay Zoro at dito kay Sanji. Dahil ang dalawa ni Summers at ni Killingham may hawak-hawak din palang mga legendary weapon. Ang Sword of Wrath na si Gram at ang Longinus Spear. Parehong weapon na maging itong si Zoro, hindi niya matalo-talo si Summers. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1189. Kaya naman guys, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay King of the World. Na alam nyo naman guys, obviously alam nyo ang dahilan kung ba't ito ang title ng chapter. And also sa pinaka-title page, mafe-feature dito ang tatlong unggoy na kamukha ni Luffy, ni Zoro at ni Sanji. Na para bang ini-imitate nito ang Speak No Evil, ang Hear No Evil at ang See No Evil. Habang pinagagalitan silang tatlo ni Nami dahil dinumihan nito ang kanyang mga nilabhan. Pero mag-proceed na tayo guys sa pinaka-context ng chapter. Pinakaunang part, napakalala na ng lagay dito guys nitong si Luffy. Unlike nang ina-expect natin before, pinakaunang panel guys, napakalala agad, napaka-brutal. Unlike nang ina-expect natin before na baka illusion lang ito ni Luffy. Na baka after niyang tamaan ng Void Blade, mas lalo pa siyang lumakas, ma-awaken ng kanyang panibagong form. Pero dito, helpless itong si Luffy. Wala siyang magawa, butas ang kanyang dibdib at nakatusok sa kanyang Void Blade pero hindi siya makapag-react dahil na-reveal dito guys na ang Void Blade ay humihigo pala talaga ng lifespan, ng life energy. Which means, the longer na nakababad siya dito sa pagkakatusok sa Void Blade, mas tumataas ang tsansa na bumababa ang lifespan niya hanggang sa maubos na ito at mamatay na din siya. Kahit nabutas na nitong si Imu ang katawan ni Luffy, hindi pa rin siya nasatisfy. Humanap siya ng nearby na puno na kahit walang sanga, kahit patay na, ibinaon niya at pinin-down niya dito si Luffy. Para masigurado na hindi ito makakagalaw, hindi niya kailangang hawakan ng Void Blade at nakastuck pa rin si Luffy in place. Sobrang lala at sobrang brutal ang inaabot nitong si Luffy dito kay Imu. Literal na talagang hindi pa talaga itong oras para tapatan niya ang King of the World. Dahil dito guys, biglang para bang may naramdaman na kakaiba si Usopp. Currently, hindi nila nakikita kung anong nangyayari sa laban ni Imu at ni Luffy. Pero para bang may naramdaman siyang masama. Napatanong siya, okay lang daw kaya si Luffy habang nililingon niya kung saan sila naglalaban. Pero as you can see, hindi nga nila ito makita. Hindi na lumilipad si Imu at si Luffy kaya hinasa kakahuyan na to. Dahil dito guys, napasabi naman si Nami na wag daw magtanong ng gano'n na nakakatakot na mga questions itong si Usopp. As if parang pinapatay na daw si Luffy sa tanong nitong si Usopp without knowing na talagang gano'n ang nangyayari ngayon. Marami din ang nagsasabi guys na dahil naramdaman ito ni Usopp, baka ito ang senyales na natututunan niya ng gumamit ng observation haki or ng future sight. Pero napakaaga pa para tanggapin natin ang assumption na yon. Dito din guys, since narinig nitong si Jinbei ang sinabi na yon ni Nami, napasagot din siya. Hindi daw dapat minamaliit ni Nami ang katapat ni Luffy. Dahil kung titingnan nilang mabuti, ang nasa tabi nila ngayon na si Loki, malaki pa sa normal na mga higante, may napaka-OP na Devil Fruit, may OP and legendary na weapon, tinalo pa rin itong si Imu. Kaya dapat i-expect na nilang worst. Narinig naman ni Loki ang sinabi ni Jinbei. Rason kung bakit nagalit naman dito itong si Loki. Habang sinasabi buhay pa daw siya, nagpapahinga lang siya. Sa sobrang inis nga nitong si Loki at para bang nainsulto siya sa sinabi nitong si Jinbei ay tinatawag niya ito na Mermaid Man. Pero itong si Jinbei, okay lang sa kanya. Nonchalant lang.
Pero ang isa sa sinisigurado nitong si Jinbei ay nararamdaman niya na unti-unti, drastically, bumababa na ang haki na nararamdaman nitong si Jinbei mula kay Luffy. As if, nanghihina na talaga ito. Na understandable naman dahil tulad nga ng binanggit kanina, pinahihina at unti-unti nga siyang pinapatay ng Void Blade. On the other hand, makakarating naman tayo ngayon sa POV ni Brook, ni Franky at ni Princess Shuri. Currently guys, natunaw na nga ang ice mula dito kay Ragnir after accidentally niya itong tamaan. At sinasabihan din dito nitong si Franky si Brook na maging maingat daw siya. Huwag daw niya i-heat up or iwa-warm ang katawan nitong si Shuri dahil kagagaling nga lang nito sa pagiging frozen. Na sinagot naman ni Brook, okay lang, ligtas sila doon dahil wala naman daw flesh si Brook. Walang kahit na anong body temperature ang kanyang katawan. Tinatry niya din itong kausapin. Sinusubukan niya itong tanungin kung anong nangyari back then. Anong nangyari after mabutas ang kanyang ulo and ano ang nangyari before mangyaring insidente. Dahil alam niyo naman guys, hindi alam ni Brook kung ano talagang tunay na nangyari. Na-witness lang niya na matay itong si King Ruin, tinusok siya sa ulo ni Shuri, and after that walang kahit na anong explanation. Dito din guys, bigla-biglang sumingit itong si Ragnir dahil nakita nga natin kahit papano hindi niya na kailangan lumaban dahil wala na. Hindi na makarecover ang kanyang user na si Loki. Kaya dito, pinipigilan niya si Brook, si Franky at ang iba pa. Habang nagtatanong, bakit daw tinutulungan nila ang babaeng ito? Isa daw ito sa mga umaatake sa kanila before. Na understandable din naman guys dahil hindi naman kilala ni Ragnir itong si Shuri. Pinagkakatiwalaan nga lang ng mga Straw Hat si Brook. Hindi niya alam kung anong past nito. Ang alam lang niya, isa ito sa mga member ng Holy Knights na nagte-terrorize sa Elbaf. And then guys, makikita natin dito ang grupo naman ng New Giant Warrior Pirates. Si Hyrodin, si Goldberg, si Gerd, dumating sila dito para tulungan itong si Loki. Pero hindi nila inaasahan na sobrang bilis ng pagtakbo nitong si Goldberg ng ship. To the point na hindi na nila ito maipreno. Kaya naman, bumunggo at sumalpok ito mismo kay Loki. Nabasag ang ship, nagkauntog-untugan sila. Pero itong si Gerd kahit papano nasalo naman siya ng fluffy na form nitong si Chopper. Rason kung bakit, pinupuri dito ni Gerd itong si Chopper. Habang ito namang si Usopp medyo napipikon sa kanila dahil bakit ganon klase daw ang kanilang entrance. Immediately after naman, agad-agad tiningnan nitong si Gerd si Loki dahil ito nga ang kanilang nagsisilbing doctor sa kanilang crew. Napatanong ito, bakit ganito daw na naman ang injury nitong si Loki? Kagagamot niya lang dito, mas nag-worsen pa ang condition nito ngayon. Na sinagot naman ni Loki, kasalanan daw ito nitong sila Hyrodin, ni Gerd at ni Goldberg dahil sobrang bilis nila, binunggo pa siya ng ship ng mga ito. Pero dito din guys, napatanong din siya, bakit daw nandito sila Hyrodin? Hindi daw ba ang dapat nilang gawin ay tulungan ang elder na si Harul sa West Village sa kung ano man ang nangyayari doon? Pero ang katotohanan pala, itong si Harul mismo ang nag-drive away or nagpalayo dito kay Hyrodin. Habang sinasabi na hindi dapat siya dito makipaglaban. Ang dapat niyang gawin, hanapin niya si Loki ang tulungan niya na makipaglaban sa kung sino man ang kalaban nito currently. Kaya naman guys, agad-agad immediately umalis itong sila Hyrodin at rumesponde sila dito kay Loki. At di nga nila inaasahan, defeated na si Loki sa pagdating nila. Dito din kasi pala guys ay ine-expect na ni Elder Harul kung sino ang kalaban nitong si Loki. Kaya dito, napatanong at napakonfirm si Hyrodin. Sino daw ang tumalo at dumurog dito kay Loki ng ganito? Na sinagot nitong si Loki, hindi niya kilala, hindi niya alam kung sino. Pero nung naalala niyang binanggit ni Shanks nung magkaroon sila ng conversation after ng incident sa Orust Castle, palagay niya, kilala niya na daw kung sino ito. Switching of scenes na naman guys, makakabalik na naman tayo dito kay Imo na tino-torture na talaga si Luffy. This time, nagsamo na naman siya ng panibagong sword. At ang sword na ito ay ang tinatawag niya na Sword of the Sea Ruler. Nabanggit at na-explain din dito ni Imo kung bakit ang Void Blade ang ginamit niya para tusukin muna itong si Luffy. Napansin daw niya, sobrang likot nito. Para tong kiti-kiti makipaglaban na actually totoo naman guys. Kaya ang pinili niyang unang sword para butasin ang katawan ni Luffy ay ang Void Blade. Since humihigop ito ng life energy, hindi makakagalaw si Luffy. Manghihina talaga siya. Kaya nga naramdaman kanina ni Jinbei na humihina na daw ang presence ng haki ni Luffy. And also,
Since naka-pin down siya sa puno, kahit hindi ngayon hawakan ni Imu, pwede siyang magsamon ng maraming sword habang pinagbububutas ang katawan nitong si Luffy. And this time, ang gamit niya na dito ay ang Sword of the Sea Ruler. And basing from the name guys, since nabanggit na natin ito sa spoilers, chances are ito ay ang sword ng previous king or ruler ng Fishman Kingdom. Ang king ng Fishman Kingdom 800 years ago nang sumanib sila dito kila Imu. At dito din guys, talagang kinonfirm ni Imu na pagtatatad na din niya si Luffy hanggang sa mamatay ito. Since naaalala din niya ang pangalan ni Luffy na ang pangalan nga nito ay Monkey D. Luffy, nabanggit niya dito guys na napakapangit daw ng pangalan niya. Napaka nakakapandiri. Meron pa siyang dalawang kapatid. Ang isa niyang kapatid namatay sa kamay ng mga Marines sa Marineford War na alam natin na walang iba kung hindi si Ace. Na currently, ganun nga ang sinasapit din ngayon ni Luffy, ginagawa na din siyang donut. At ang isa naman, si Sabo, ay nagkakaroon ng mas mataas na ranking. Mas lalo pang nag-heighten ang kanyang ranking sa Revolutionary Army. Kaya, napaka nakakapandiri daw ang pangalan nitong si Luffy na Monkey D. Luffy. Meron din daw isang pagkakapare-pareho ang magkakapatid na ito. Lahat silang tatlo, mga tanga, mga hunghang. Habang binubutas na naman ang katawan nitong si Luffy gamit ang Sword of the Sea Ruler. Na this time, dalawa na ang butas sa katawan ni Luffy guys. Sabi dito ni Imu, I wonder how many more swords ang kakailanganin niya bago ito mamatay. Another switching of scenes guys, makakarating naman tayo ngayon sa flashback sa binabanggit noon nitong si Loki na pag-uusap sa gitna nila ni Shanks, ni Elder Harul, at nitong si Gaban. Dito ay napag-usapan nila kung ano talaga actually ang nangyari. Kung ano nangyari kay Harald, bakit nakontrol ito, bakit biglang kinailangan nitong mamatay. Napaka-simple lang explanation guys. Sinabi at inamin nitong si Shanks sa kanila na unlike ng pagkakaalam nilang lahat na ang world government ay walang literal na single ruler na para bang ito ay alyansa lamang sa iilang napakaraming mga organizations, iilang napakaraming mga kingdoms, hindi yun totoo. Meron talagang isang ruler na namumuno sa kanilang lahat. Dahilan kung bakit nagulat dito si Harul, dahil wala daw yun sa policies, hindi yun pwedeng mangyari. Na sinagot ni Shanks na yun din ang akala niya. Pero once na makarating siya dito sa Holy Land ng Marijoa, na-realize niya na ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay malayo talaga sa katotohanan. Since namatay din si Harald dahil sa kagagawa ng kung sino mang ito mula sa world government, binabalak nitong si Loki na sugudin sila, pagpapatayin silang lahat, gamit ang weapon and devil fruit na kaka-acquire lang niya. Pero pinigilan siya dito ni Shanks. This must be the reason guys kung bakit galit na galit siya kay Shanks, kung bakit tinatawag niya ito na isang duwag. Isa pa nga guys, sa binanggit dito nitong si Loki, since meron daw talagang ruler, merong literal na leader ang world government, hindi siya mahihirapan na puksain ang buong world government. Papatay niya lang ang pinaka-leader na yon, ang king of the world mismo, at maipaghihiganti niya ng kanyang tatay. Dahil hindi niya pwedeng hayaan na ganto-ganto na lang. Namatay ang king nila, namatay ang tatay niya, namatay ang napakaraming innocent na mga soldiers sa loob ng Orust Castle. Pero pinipigilan talaga siya dito ni Shanks. Para i-explain sa kanya ng mabuti guys, simple lang ulit. Sinabi niya na oo, akala niya malakas na siya. Pero pagdating daw niya sa Holy Land ng Marijoa, nagulat na lamang siya sa lakas ni Imu. Hindi pa ito nakikipaglaban. The mere presence ng King of the World, pinangingilabutan siya. At hindi lang yon, nabanggit niya din dito na kung oo, ganun siya kahina, na kung kaya talaga siyang talunin, then surely someone should have done it before. Kung kaya talaga siyang talunin, kung hindi siya ang pinakamalakas na individual sa buong mundo, dapat may tumalo at may nag-overthrow na sa kanya noon pa lang. Kaya dito guys, unang-unang individual, unang-unang person na pumasok sa isip ni Loki ay itong si Rox. Alam niya kung gaano ito kalakas, kung gaano ito ka-ambitious. Kung hindi yun na pull off ni Rox, kung si Rox pang namatay, surely malakas talaga si Imu. Pero despite that, matapang talaga itong si Loki guys. Pinipigilan talaga siya dito ni Shanks. Habang sinasabi na yun din ang goal niya, gusto niyang talunin ng King of the World, pigilan ang ginagawa nito sa buong mundo. But this is certainly not the time. Kailangan nilang mag-prepare, kailangan nilang lumakas, kailangan nilang umipo ng maraming puwersa para labanan nito. Pero hindi nakinig si Loki. Back then, 1 year ago, nagdaan, dumami, 4 years, 5 years, umabot ng 9 years,
hindi talaga niya nahanap itong si Imu hanggang sa bumalik na lang siya ulit dito sa Elbaf. Ang problema guys, ngayon na na-confirm and ine-expect, ina-assume ni Loki na ang katapat nila ngayon ay ang King of the World na tinutukoy nitong si Shanks. Imbes na mag-prepare pa nga siya dahil na-witness niya kung gaano ito kalakas, ang nasa isip niya ngayon, this is the perfect chance. Dito niya na dapat patayin itong si Imu para maipaghigante si King Harald. However, imbes na pigilan siya nitong si Hyrodin, para bang galit na galit din ito. Naaalala nito ang pagkamatay ng kanilang tatay. Rason kung bakit nabanggit ni Hyrodin na napaka-weird daw talaga mag-isip nitong si Loki pero hindi siya mag-o-object. Kung anong gustong gawin ni Loki ngayon, yun din ang gusto niyang gawin. Kaya naman dito guys, narinig ito nitong si Jinbei. Napasabi siya na medyo mainit na daw ang conversation ng dalawa. Pero napatanong din dito ang iba pang mga Straw Hats. Kung meron talagang King of the World, kung merong single ruler sa taas ng world government, para saan pa ang 5 elders? Which means, ine-expect nila dito na ang nakatapat ni Luffy na 5 elders before ay ang pinakamalakas na. Without even knowing na currently pinapatay na si Luffy ng taong yon. At the very same time, nandito pa rin si Ragnir. Pinipigilan niya ang mga ito na gisingin si Gunko dahil nakita na witness si Ragnir kung gaano nga siya ka-dangerous. Ang malala nga niyan guys, dito lang din nila na-realize na itong si Ragnir talaga ang nag-frozen kay Gunko. Akala nila frozen na lang yun ang makita nila. Hindi nila alam nilabanan pa yon ni Luffy at ni Loki at ni Ragnir noong ginagamit pa siya ni Imu bilang ang avatar niya. At siya nga pala guys, para maintindihan nila itong si Ragnir, itong si Chopper ang nagtatranslate ng mga sinasabi nito. Dito din guys ay sumagot at medyo nagalit itong si Brook kay Ragnir. Kung para sa POV nila, sa perspective nila ay isang dangerous na individual itong si Gunko, para sa kanya, parang daughter niya na daw ito. Parang anak niya na ito. Kaya naman there is this cute panel na pinifeature itong si Ragnir na napapaisip, nako-confuse, paano naging anak ng isang boto-botong individual itong si Gunko. But then, biglang sumulpot dito itong si Nico Robin. Habang tinatawag, iniimbitahan naman itong si Chopper na sumama sa loob ng library for some reason. Na I think, isang mga rason dito dahil gusto niyang makausap nila si Bibelo. Since, nailigtas nga nitong lahat ng mga aklat pero hindi naman ito available for conversation. Siguro, kailangan nilang translator tulad ni Chopper. Pero makakabalik na naman tayo guys, kay Imu at kay Luffy at sa patuloy na pagpatay nito sa kanya. Sinabi dito nitong si Imu kay Luffy na hindi na daw niya papahabain pa ang suffering nitong si Luffy. Dahil, imbes na pagtaranta din siya ng mga weapon, ang susunod na weapon na gagamitin niya ay ang literal na weapon na papatay sa kanya. Isa sa weapon ng mga rulers 800 years ago. At ito ay ang tinatawag na Executioner's Axe, ang Sing Tian Axe, mas kilala bilang sa pangalan na Keiten no Ono, ang Axe of Divine Punishment. At hindi lang yan, sinabi at in-explain din niya kay Luffy na hindi lang ito basta sa stab or bubutas ng kanyang katawan. Literal na wawasakin ito ang katawan niya, hihiwain ito ang katawan ni Luffy into two. Habang si Luffy guys walang magawa, hindi makareact, hindi makaiwas ni magsalita, hindi niya magawa. Dahil nga, hinihigop ang kanyang life force ng Void Blade. Pero magkakaroon ng switching of scenes dito guys at makakarating tayo kay Summers at dito kay Zoro. Literal na seryoso na dito itong si Zoro guys. Nagwawala na siya. Gumagamit na siya ng Conqueror's Haki, gumagamit na siya ng pinakamalalakas na atake niya gamit ng 3-sword style. Pero itong si Summers, tinatawanan lang siya as if nag-e-enjoy pa nga ito sa laban. And actually ang atake na ginamit niya kontra kay King nang ginanap ang arc ng Onigashima, ginamit niya na din dito kontra kay Summers. Ang 3-sword style, King of Hell, 103 Mercies, Flying Dragon Hell. Ginamit niya yun kontra kay Summers at kitang-kita nyo umuulan na dito ng Conqueror's Haki. Pero nasasabayan pa rin siya ni Summers. Ang malala pa nga, na-overpower pa dito ni Summers itong si Zoro. Imbes na tanggapin itong si Summers ang impact mula sa ataking yun, itong si Zoro pang tumalsik pa palayo. At dito na nga guys na explain na ang lahat daw ng 19 na sword na nasa throne room sa empty throne nitong si Imu ay ang lahat ng mga weapon, mga sword, mga axe, mga spear, lahat ng sandata mula sa previous 19 rulers. Bago pa magkaroon ng one single ruler na ito ngang si Imu, lahat yon
Inipon sa throne room at pwede nilang yun lahat gamitin. Mga legendary weapon, mga sword ng mga rulers 800 years ago. At ang malala pa dyan, malalakas na nga ito. Nilagyan pa ito ng demonic soul, demonic aura, demonic powers ni Imu para mas maging OP pa ang mga sandatang ito. Dito nga din guys, binanggit niyang pangalan ng mga weapon na actually napakalulupit. Ang Chaos Blade na ang Toho, ang Void Blade na ang Foho, ang Celestial Punishment Blade na ang Nemesis, ang Lance of Longinus, ang Demonic Spite Blade ng Stigma, ang Maramasa Blade at marami pang iba na nangangahulugan guys na ultimo ang Nemesis at ang Stigma na ginamit ni Imu before, isa pa rin pala yon sa mga weapon ng 19 rulers. It's just that ibang application nito. Maging si Zoro hindi makapaniwala na ang isang individual na hindi naman talaga master ang paggamit ng isang sword, na overpower siya. It only means one thing, napakalakas ng impact ng buff na naibibigay nito sa kanya. At dito na din in-reveal ni Summers kung anong pangalan ng sandatang ito. Bawat pamilya pala guys na nasa loob ng Celestial Dragons na member ng mga Holy Knights, binibigyan ni Imu ng isang weapon na pwedeng gamitin ng representative nila. At para dito, sa Summers family, sa Shepard family na kinabibilangan nitong si Summers, tinatawag ang sandatang ito na Gram, the Sword of Wrath. At kitang-kita nyo, may demonic aura talaga ito. Kaya naman dito ay napatingin na lang itong si Zoro. On the other hand, pati pala itong si Killingham ay nagtataglay din ng ganitong klase ng weapon. At ang binigay naman, ang ibinestaw na weapon ni Imu para sa pamilya ni Killingham, para sa Rimoshev family ay ang Spear of Longinus, ang Holy Spear na binanggit nitong si Summers kanina. And honestly, mas malala pa nga ito para kay Sanji kumpara kay Zoro. Dahil kung previously hirapan na siya dito kay Killingham dahil hindi siya marunong gumamit ng Conqueror's Haki, what more pa ngayon na gumamit pa ito ng isang legendary weapon. And for the final panel guys, makikita natin dito na papatayin na talaga nitong si Imu si Luffy. Habang sinasabi dito na dapat daw, ikarangal pa ni Luffy ang gagawin niyang pagpatay dito dahil mamamatay siya sa kamay ng isa sa mga weapon na nag-rule sa buong mundo. Dahil ito ang gamit niya guys, ang Scythian Axe, ang Axe of Divine Punishment ang binabalak na gamitin nitong si Imu para finally patayin na siya. Si Luffy naman nagpupumilit na umiwas, na pumalag para kahit papano may magawa pa siya bago siya mamatay. Dahil alam niya na ang susunod na atake ito ay definitely papatay na talaga sa kanya. Pero since wala nga tutulong sa kanya, wala siyang energy, hindi siya makagalaw, nakapin siya sa puno, wala siyang magawa. So does it mean na mamamatay na talaga dito si Luffy? Hindi guys, dahil sa pinakahuli at sa final moment natatama na ang Scythian Axe dito kay Luffy, biglang dumating dito itong si Scopper Gaban. Habang sinasalag mismo ang axe, ang legendary axe nitong si Imu gamit ng double axe na sandata niya. Walang kahit na anong salita, walang kahit na anong bagay na nanggaling mula sa bibig nitong si Gaban, kung hindi ang ngiti na para bang na-excite pa siya na labanan nitong si Imu. At dito guys, nagtatapos ang chapter 1189. Napakatinding chapter. But of course, napakaraming pwedeng himayin mula sa chapter na ito na hindi lang natin sininse ng mabuti at detalyado. Dahil kung gagawin natin yon, hahaba ng hahabang video. So for sure, magkakaroon pa rin tayo ng analysis sa video this coming days. Kaya para ma-notify at ma-update kayo once na ma-release natin ang video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at lagyan nyo ng bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.